Kasi maganda yung na-discover ko dun sa battle staff para ma-maximize nyo yung skill attack and melee attack ng battle staff. Mas ma-maximize nyo yung mga skills nyo. So tignan nyo na lang guys, kung makikita nyo dyan, nag-i-stack talaga siya. Ano nga ba ang pinakamagandang class codex ng bow? Pero pag nag-proc yung striker natin, yan, nag-proc na siya guys, Skull Smasher, makikita nyo na yung attack niya, plus 10%. Hi guys, in this video pag-uusapan natin yung commonly asked question dun sa live natin. So napapansin ko pare-parehas yung mga question na tinatanong nyo dun sa live ko. Kaya naman naisipan kung gawan na lang ito ng video. Pero okay lang naman sa akin na paulit-ulit yung tanong. Yun nga lang, mas makakatulong sa inyo kapag gagawan ko na siya ng video. So ito yung frequently asked question sa live ko ng 6 days. Paulit-ulit, yun na lang yung tanong. So ngayon, gagawan na natin siya ng video. So ano nga ba yung best class codex dun sa mastery nyo? Kunyari, kung bow mastery kayo, kung crossbow mastery kayo, since yun yung pinakamadalas na tanong dun sa live natin, sasabihin ko na lahat dito. So, ang ginawa ko, nag-research ako and nilaro ko yung sa Taiwan server since kompleto natin yung mga weapons natin dun. Kaya sasabihin ko na sa inyo yung para sa akin yung best class codex based on your role. So, kapag shielder, kapag blade and shield ka, syempre kailangan mong tumangke. Hindi ko sasabihin yung mga ibang builds na pwede nyo pang gawin dyan sa sword and shield na yan, sa dagger na yan, sa bow na yan. So ang sasabihin ko dito, yung talagang build para dun sa character nyo na yan. So tara, mag-start na tayo. Mag-umpisa tayo dito sa main class ko, which is yung dual dagger. So kung mapapansin nyo dito guys, andito tayo ngayon sa mga wild golem kasi hinahanap natin yung level 48 na skill. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin yung ability. Ano nga ba yung best na ability para sa dual dagger? Siyempre kapag dual dagger, alam natin na dapat yung palalakasin natin dyan critical. Kasi nga critical build naman talaga kapag assassin. So yung mga sasabihin ko pala dito, mga best class codex para sa PvE. Saka na natin pag-usapan yung PvP kapag nakikipaglaban na tayo. Since bago pa lang yung game, ang pinaka-mission natin ay mapataas yung level natin kaagad para tayo yung mga first na pupunta dun sa mga boss, tayo yung mga unang makakalut dun sa mga mahal na pwede nating ibenta in the future. Kaya PvE muna tayo, focus tayo sa PvE na class codex. So sa assassin, ang best na class codex ay itong Dark Lancer, or kapag critical build naman kayo, syempre itong assassin, kasi nga kita nyo dyan, dual dagger, assassin. Kaya nilagay na assassin yung class codex nyan dito kasi puro critical ito guys. Makikita nyo dyan, landing a critical hit has a 100% chance on increasing melee attack, critical hit, and critical hit damage. So yun yung hinahanap ko, mga critical hit damage, para mas madali nating mapatay yung mga monsters. And kung nilevel up natin itong assassin na to, ito yung mga makukuha natin. Critical hit na plus 20, malaking bagay na yan. And critical hit damage na plus 4%. Tapos syempre hindi mawawala yung mga attack speed natin. Ang pangalawa na pwede, itong Dark Lancer dahil dun sa mga defense penetration niya, tsaka attack power, and itong skill effect niya guys na sobrang ganda. Makikita nyo dyan, piercing lahat, defense penetration, para kayong naka-Lotar's Edge pag gamit nyo itong Dark Lancer na ability na to. So yan yung class codex ng assassin. Para sa akin lang guys, sa opinion ko yan. Pwedeng mali ako, pwedeng tama kayo. Do what's best for you. Meaning gawin nyo yung bagay dun sa playstyle nyo kasi kayo din naman yung mag-enjoy dyan. Basta mag-enjoy na lang tayo sa process ng game na to and mag-discover lang tayo ng mga class codex na ganito. And number 2, yung bare hands. Yan, ang dami ding nagtatanong, ano yung magandang class codex para sa bare hands? So nga pala, pag naboboring kayo dun sa video, lalagyan ko ng timestamp itong video na to para i-click nyo na lang kung saan yung timestamp nung gusto nyong weapon mastery. So sa ngayon, bare hands pag-uusapan natin. Ang pinakamaganda para sa akin na class codex ng bare hands ay ito. Itong class codex na to, itong Bastion. Alam nyo kung bakit? Kasi basic attacks have a 3% chance of creating a barrier that absorbs 1,000 damage. Kaya mamamaximize niya ito. And makikita nyo dito, plus a certain amount of damage for the caster for 5 seconds. So kung bare hands ka, try mo tong Bastion, okay to. Magugustuhan kayo ng mga kaparty nyo. At ang susunod na pag-uusapan natin ay yung crossbow. Sakto meron tayong crossbow dito. So magsiswitch ako sa crossbow guys. Ipapakita ko kung bakit itong class codex na to ng crossbow ay bagay talaga sa crossbow. So
Magsuswitch tayo ngayon. So from Dark Lancer. Anyway, yung Dark Lancer pwede din yan sa crossbow. Kung makikita nyo dyan, yung damage ng crossbow natin malakas dahil dito sa Dark Lancer. Pero ito para maging unique yung character nyo, para hindi na lang tayo lahat Dark Lancer. Ang suggestion ko sa crossbow ay yung Bleed para mabilis siyang tumira. And meron siyang 100% chance na pwedeng pabilisin pa yung attack speed natin kasi madalas din naman nagbe-basic attack. Pero mas okay itong blitz sa bow talaga. Pero pwede nyo din gawin kapag naboboring kayo, kapag medyo mabagal yung tira nyo. Ang pinaka best talaga para sa akin pag PvE, ang crossbow ay itong striker. Kung makikita nyo dyan, landing a critical hit kasi yung crossbow talagang asa tayo sa critical. Unlike sa bow na attack speed kasi yung pagbow. So itong crossbow, critical hit tayo. Patasin natin yung critical hit natin para kapag nagland tayo ng critical hit, meron tayong 100% chance of increasing all damage. Sobrang halaga ng all damage. Sa Homon, all damage ang kinukuha natin doon. And good thing na dito sa class codex, meron tayong striker para ma-amplify lalo yung all damage natin. So kapag madalas tayong nagki-critical, ibig sabihin madalas din na nagpo-proc itong all damage natin dito sa striker para sa crossbow. And ang crossbow ay skillful na mastery. So makakatulong din yung 6% na cooldown nitong striker para dun sa skills natin na binabato natin. And AOE siya, so mas maganda kapag mas mabilis mag-cooldown yung mga skills natin para may tira natin lagi. So pataasin nyo na lang yung MP recovery nyo. Tapos kapag nag-level 200, meron tayong attack power na 45 ulit. And yung sinasabi ko, ang crossbow skillful siya. Kaya ito, may skill damage plus 6. And accuracy, tapos may attack power. Hanggang kapag level 600 naman na tayo, meron tayong magandang makukuhang skill effect dito na attack power, attack speed, and movement speed. So ngayon susubukan natin dito sa crossbow natin. Gagawin na natin siyang striker. So papalitan lang natin ito ng color blue spell. Yan, striker na yung bow natin guys. Makikita nyo yung difference niya ngayon. And yan, kung makikita nyo dyan, kapag nag-proc itong striker natin, so ganyan yung mga attack niya. Pero pag nag-proc yung striker natin, yan, nag-proc na siya guys. Skull Smasher, makikita nyo na yung attack niya. Plus 10% na all damage. Sobrang laki nun guys. Yung mga Homon, 1.1% lang yung binibigay niya. And madalas din siya mag-proc o nag-proc siya ulit. So, plus 10% ulit na all damage. Tapos lalagyan natin ngayon ng mga skill para makita nyo yung skill niya. Kapag nag-proc yung all damage, mataas na yung magiging damage ng mga skills natin kapag nagpo-proc yung all damage nitong striker. So balian yung crossbow, lipat na tayo sa bow. Next na pag-usapan natin, ano nga ba ang pinakamagandang class codex ng bow? And sinabi ko na kanina kung ano yung pinakamagandang class codex ng bow. Ang bow ay dapat merong mabilis na attack speed, kaya ang pipiliin natin sa bow ay itong blitz. Sayang wala pa tayong vitality. Papakita ko sana para makita nyo kung gaano kabilis yung attack ng bow kapag naka-blitz blade siya. So hindi natin may papakita yan ngayon. Ito yung makukuha nyo sa blitz blade. Sobrang ganda nito para sa bow kapag PvE. Kapag PvP, depende na yan. Ka-counter nyo na yung mga class na gusto nyong tirahin dun sa PvP. So yung sinasabi ko lang dito is yung PvE lang muna. And ang next na pag-uusapan natin yung staff guys. Ito, daming nagtatanong dito sa staff. Hindi ako magic user pero nakita ko nung nilaro ko yung Taiwan. Nag-switch ako sa staff. Hinanap ko yung pinakamagandang ability niya. And nakita ko itong ability na makakapag-maximize dun sa AOE natin. Siyempre PvE yung pinag-uusapan natin dito guys ha. Makakapag-maximize ng AOE natin ay itong Alchemist. So kung makikita nyo dito, basic attacks have a 5% chance of granting temporal peace for a short duration. The effect stacks up to 3 times, and when reaching 3 stacks, it reduces cooldown of the equipped weapon skills. So yun guys, yung cooldown, sobrang importante niyan sa mga staff. Tapos yung temporal piece na to, hindi ito yung temporal piece na pinang-upgrade natin guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung makukuha nyo dyan sa temporal piece. Papalitan ko lang ito ng Alchemist para makita natin.
So yan, Alchemist na siya. And papaproc natin ngayon yung Alchemist guys. So yan guys, nagproc na yung Alchemist and makikita nyo dito, temporal piece when 3 attacks reduces cooldown of the equipped weapon when ng 3 seconds. So yan, nag-proc ulit yung temporal piece. Makikita nyo dyan yung reduces cooldown of the equipped weapon. Nagko-cooldown siya guys ng mabilis. So bagay na bagay sa mga skillful na class or weapon mastery katulad ng staff. Kaya ito yung pinaka the best sa akin na class codex para sa staff. Tapos hindi lang yun guys, hintayin natin yung stack niya para makita nyo. Ito yung stack niya, yung temporal piece, sayang nawala ulit. So tignan nyo na lang guys, kung makikita nyo dyan, nag-i-stack talaga siya. Mas mabilis yung cooldown natin. Sobrang ganda nito sa staff. Kaya yung mga staff na naka Dark Lancer, kung ako sa inyo, ano na lang kayo, Alchemist na lang kayo, mas mamamaximize nyo yung mga skills nyo kapag Alchemist. Mamaya yung battle staff ang pag-usapan natin, ihuhuli natin yun. Kasi maganda yung na-discover ko dun sa battle staff para ma-maximize nyo yung skill attack and melee attack ng battle staff. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, nasusunod ay yung battle shield. So, medyo kakaiba yung battle shield kasi itong game lang na to ang may battle shield na class. So ano nga ba yung maganda sa battle shield guys? Pupunta ulit tayo din sa ability at papakita ko sa inyo, explain ko sa inyo kung bakit ito yung gusto ko sa battle shield. Ito yung class codex na apothecary. Ito yung class codex na apothecary. Kung makikita nyo dyan, meron siyang debuffs of the caster and party members within 7M radius. Since support type ang battle shield, kaya naman ito yung marerecommend ko. Pero hindi ito yung pinaka marerecommend ko sa Battle Shield. Para ma-maximize natin yung class na Battle Shield, mas okay yung Serenity talaga. Kasi kung makikita nyo dyan, it grants blooming hope to the caster and the party members within 5 meter na radius. Kasi nakaka-gain siya ng damage immunity. And alam naman natin na Battle Shield sa tank class, kaya kailangan niya yan, damage immunity. So kapag kinast niya yung blooming hope, automatic pag nag-end yun, nagkakaroon kayo ng damage immunity. And hindi lang yun. Dito, meron siyang defense power para sa pagiging tanke nyo. So, pangatawanan nyo na yung pagiging tank and may HP dyan. May MP recovery dito. Barrier ulit dito. Barrier dito. Tapos, meron din siyang ting attack power dyan. Defense power and potion recovery. Tapos, meron ulit siyang immunity dito kapag 10% na lang inyo. Maganda yan sa mga boss hunt. Kayo yung magtatangke sa buong party. Tapos, trick and spell. Tapos, defend. Piliin nyo dyan yung may pinakamagandang benefit para maging tanke kayo dito. So recommended ko siya sa party and sa solo naman kahit anong gusto nyo dito na merong damage para mabilis din kayong pumatay kapag battle shield kayo. Next class na pag-uusapan natin yung sword and shield naman. So anong pinakamaganda sa sword and shield? Number 1, kapag magsusolo kayo, mag-Dark Lancer kayo para mas tumaas yung damage nyo. So, Dark Lancer para sa armor penetration. Pero kapag PvE tapos party, dito nyo na may papakita yung pagiging team player nyo. Kaya, ang marerecommend ko ay yung Paladin. So, kung makikita nyo dito sa Paladin, guys, bagay na bagay to sa Sword and Shield na PvE. Ito lang yung marerecommend ko talaga kapag Sword and Shield kayo. When HP decreases by 2%, defense power increases. And ang Sword and Shield guys ay mataas ang HP, tank class ito. Syempre dapat naka-plate armor din kayo para mas mataas yung HP nyo. And pataasin nyo pa yung HP nyo. Yun ang i-focus nyo. Para dito sa Paladin na class na to. Sobrang tibay nyo guys kapag nababawasan kayo ng HP. Yung maganda dito, lost HP applies up to 80%. So kaya i-farm nyo na kaagad itong vitality na tag nyo para magampanan nyo na kaagad yung role nyo. Yung maganda pa dito, defense talaga siya. Defense power plus 40, endurance plus 10, HP recovery in battle plus 44. In battle yan guys, hindi idle. Kaya masyadong mataas na yung HP recovery na yan. Sobrang makakatulong yan sa leveling nyo kapag sword and shield kayo. And lastly, ito yung pinakakakaibang class dito. Kasi dito lang tayo makakakita ng staff na pinapalo sa mukha. So ito yung class na battle staff. Ang marirecommend ko dito sa battle staff, mag pure int kayo kasi yung damage niyan ay magic din. Kahit yung palo-palo niya, yung melee niya na attack,
color blue kung makikita nyo. So ibig sabihin magic talaga yan. Pero syempre melee pa rin yan. Kaya ang marerecommend ko para sa battle staff ay yung may matataas na attack speed tsaka critical damage. So marami dito yung class codex na may matataas na attack speed tsaka critical hit. Pwede kayong mamili ng kahit ano dyan. So ang marerecommend ko talaga sa battle staff para ma-maximize natin yung melee and magic natin, itong executioner na class. So kung makikita nyo dito, meron na tong deal 200%, sobrang taas ng 200% na yan, na physical plus 200% na magic attack. And yung skill effect niya ay nagdi-deal din ng combined damage to the target. When the target is a player, it inflicts aerial suppress. So papataasin niya guys, becomes inact. So ma-airborne siya ngayon. And syempre pag na-airborne, wala na, hindi na siya gagalaw. Pwede din ito sa PvP para dun sa mga battle staff users dyan. At sobrang tagal nung airborne nito, yung air suppress niya. 3 seconds with an 80% chance. And it always hits the target. So, sobrang malaki yung tulong nito kapag battle staff kayo guys. So, bali yun lang yung class codex natin. Kapag may mga sarili kayong build, yung sinasabi ko nga, para sa akin lang yung mga build na to. Tama kayo, maling-mali ako, and do what works for you kung saan kayo masaya. So, bali yun lang guys. Happy grinding. Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag nyong kalimutan na i-click yung subscribe button. Click nyo na din yung notification bell. Set nyo yan sa all. And para every time na meron tayong video na ganito, manonotify kayo. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.